Ngayon, hahamunin kita. Ako, normal na citizen ako. Nasa mahirap ako. Hahamunin kita. Handa ako magpa-firing squad. Sa harap ng Lunita o sa harap ng Malacanang. Basta magpa-drug test ka. Kuya, magandang gabi po. Pwede ka po ba namin matanong tungkol po sa unang-una itong napakamahal na presyo ng mga bilihin at pangalawa itong tungkol po sa nasabi ng Pangulo sa kanyang SONA about sa flood control. Unahin po natin, Kuya, kung ano po ang masasabi ninyo sa napakamahal po na presyo ng mga bilihin ngayon. Unang-una, magandang gabi. Pakilala mo Niyo muna, lahat. Kuya. Sa iyo, mga vlogger na mga kaibigan ko. At also sa mga vlogger na lumalaban sa namamahala ng gobyerno karon na wala sa ayos. Ngayon, ako ay si Uldarico Sirato Jr. OFW ako at dating Chief Marine Engineer sa barko ng mga tanker sa ibang bansa. Ngayon, nandito ko ngayon sa Maisog Rally pagkatapos. Pero hindi ako binagyan ng pagkataon ng magpagsalita sa stage. Pero dito, sabihin ko lahat tungkol sa sitwasyon sa ating bayan ngayon sa mga bilihin. Ang bilihin, ikumpara ko, bago umupo si BBM, sa panahon pa ni President Rodrigo Duterte, ang kilo ng bigas na mais, 22 lang, mahigit, 23. Ang bigas na humay, palay, nasa 30 lang mahigit. Masarap na yan. Meron pang 20 mahigit yung broken rice. Ngayon, ang bigas ngayon, nasa 60 mahigit dito sa amin. Mumurahin, nasa 50 mahigit yung wheelmeal rice, saka yung mga broken rice. At yung nakaraang araw lang, tumaas na naman yung bigas na mais. 50 na ang kilo ngayon dito sa Cagayan de Oro, dito sa Barangay Agusan. Ngayon, sa bigas pa lang na pinangako niya 20 pesos, wala na, hindi na siya pumasa. Ngayon, kung 20 ang pag-usapan, sa ulam naman tayo. Dati bago umupo si BBM, ang kilo ng isdang tamban dito sa amin ay tag 20 lang ang kilo. Pero nung umupo na si Bongbong Marcos, tag 120 na ang kilo. Oh. Ano masabi nyo dyan? Di gago talaga yan. Tamban pa lang yan. Tamban pa lang yan. Sa karne, 120 yung bago umupo, 120 ang kilo. Yung karning baboy. Oh. Nga si Marcos na nakaupo, ngayon 320 na. Parang baka na. Ibig sabihin, tumama siya sa 20. Yung dulo lang ang 20. Gago talaga. Oh. Hindi lang yan, lahat na bilihin. Nagmahal. Sobra-sobra kamahal. Hirap na yung trabaho. Ngayon, minawi nila, tinataasan yung sahod. Ang problema naman, tinaasan naman yung tax. Malaki ang binabawas. May anak akong trabaho sa department store. Buwan-buwan, malaki yung kaltas. Malaki yan. Kunti lang matira sahod. Kawawa. Wala akong maano talaga sa kanya na matino siyang tao. Ako, Bongbong Marcos, sa lahat ng kababayan, sa lahat ng mga vlogger na lumalaban sa mahala nating gobyerno, may kapatid akong adik. Karamihan sa kapitbahay naman mga adik. Ngayon, sa mga politiko, karamihan, maraming adik din, kahit sa pulis o sa mga sundalo. Maraming adik. Kaya, tuloy-tuloy ang ligaya nila Marcos. Dahil karamihan ngayon, mga adik, mga mukhang pira. Ngayon, tulad ng adik, kapatid ko adik, ang iniisip ng adik ay paano magsinungaling, paano magmudol, paano gumawa ng katarantuduhan para lang sa kanyang bisyo, pataran ng kanyang bisyo, magnakaw, magsinungaling, budol. Ngayon, puntahan na naman natin yung bago lang magsuna. Ngayon, sa suna ni Marcos, parang nahulaan ko, pero hindi ako tumama sa hula ko. Kasi, bawat suna ni Marcos, Bongbong Marcos, may kalamidad na nangyayari.
Una, pag-upo lang niya, nagsuna siya, salita siya. Binagyo. Pangalawang suna, nakaraang taon, lumindol. Maraming sirang bahay doon sa Benguet. Oo. Bago magsuna, pangatlo, nanghula ako. Huwag sana mag-hurricane o yung storm surge tulad sa Tacloban. Oh. Pero anong nangyari? Bumagyo at bumaha. Hindi niya napigilan, hindi niya nasolusyonan kung paano gagawin niya. Ito na yung sa ito na ba yung sa flood control? Oh, ito na yun, flood control. Sinasabi niya. Dahil nakita ko yung nagmayabang siya sa Suna. flood control, suna. Sabi mo doon sa Ginawa pa niya yung example yung Cagayan de Oro. Oo. Inamin niya yung flood control diyan sa ilog sa Cagayan. Oo. Panahon pa yan ni Noynoy Aquino. Kasi nung sindong yan 2011 nangyari na nagbaha dito. Marami. Ngayon, mayroong mga pira na binigay sa ibang bansa tulong dito sa Cagayan de Oro. $1,000,000. UNICEF. Doon, oh. Tinanggap yun sa dating mayor namin na yung namatay na. Nagkaroon nga siya ng issue doon dahil kinurakot niya. Ngayon, tinulungan niyo sa gobyerno na maano yung dike na yan para hindi na magsindong ulit. Tapos inamin pa ni Bongbong Marcos, Bongbong, aminin mo yung project mo, huwag mo aminin yung sa ibang nakaraan ng mga presidente. Baka yung mga legal advisor mo dyan, mga lutang din, walang maturo sa iyo na maayos. Kasi ikaw, tulad nung flood control, hindi mo naintindihan. Sa nakita opinion ko lang ha, hindi mo naintindihan yung flood control. Ibig sabihin ng flood control. Ang sinabi mo, una, interview, sa suna mo, 5,500 na flood control ang nagawa sa loob ng 2 taon mo bilang president. 5,500 ha. Inamin mo lahat, mga project buong Pilipinas. Alam ko yan. Ngayon, nakita ko, hindi mo na intindihan ang salitang flood control. Bakit? Paliwanag ko. Hindi niya pinaliwanag to. Mga legal advisor niya, hindi. Ako, paliwanag ko. Ang flood control ay nagkukontrol sa flood. Yung baha. Baha ng dagat, baha ng ilog, baha ng lawa. Ngayon, yung flood control, tulad ng diyan sa Pasig, Marikina River, merong diyan pangharang, pangsara bukas sa ilog. Kasi ang purpose diyan, kung magbagyo, magbaha, pag high tide, ang dagat hindi papasok doon sa river, papasok doon sa loob. Oh, yun ang purpose. Hindi yung purpose harangan yung baha. Ang purpose magbaha galing sa dagat, isara, hindi makapasok. At magtapon Ngayon, din ng tubig palabas. Hindi magtapon yun. Bubuksan naman yun kung papunta na mag-low tide. Yun. Oh, yung tubig lalabas na naman sa dagat. Ngayon, yung nangyari sa Nabutas, marami silang nanood kung paano masolusyonan, ano nangyari. Ngayon, ang Nabutas ay, alam ko yan, dahil trabaho ko barko dati, dry dock kami dyan, Nabutas. Tinignan ko rin sa Google sa mapa, yung Nabutas ay parang island. Ha? Island na napalibutan ng ilog na dalawa ang exit. Ibig sabihin, dalawang exit papunta sa dagat. Parang island siya. Yung mga tulay doon galing sa Malabon papuntang Nabutas, ilang tulay yon. Doon bumangga yung mga barko, mga barge, mga tugboat. Yun na yun, yung iba doon galing sa dry dock yun. Dahil mataas ang tubig, lumutang, river, naanod, napunta doon sa tulay. Yun ang nangyari. Hindi yung tulay yun, hindi yun flood control. Iba ang flood control kung sa tulay. Kung siguro, kung sa dike, seawall, binangga ng barko, yun. Flood control yun. Pero tulay, hindi flood control yung tulay. Bongbong Marcos, lahat ng mga problema, lahat ng mga vlogger mo, mga trolls mo, sinasabihan ko dati, dahil tuwing may mga problema tayo sa ating bansa, ang sabi mo ay pag-aralan muna kung magandang solusyon. Ito ang masasabi ko sa iyo. Hindi mo alam yung sagot, tamang sagot. Hindi mo alam tamang solusyon. Kasi
hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral eh. Dahil may bisyo ka, may adik ka. Oh. Kung gusto mo, bumaba ka dyan sa pwesto mo. Mag-aral ka muna. Tapusin mo muna yung pag-aaral mo, kolehiyo. Bago ka umakyat ulit ng presidente kung mananalo ka pa. Hindi ka nga nakatapos na pag-aaral dahil mabisyo ka. Ultimo yung Marcos Sr., sinabi sa speech niya dati, nasa YouTube yan. Kahit lang yung mga vlogger. Hanapin nyo sa YouTube yung speech ni Marcos Sr. tungkol kay Bongbong. Considered as patay na yan. Sinabi yan sa ama niya. Dahil adik. Yung taong adik ay parang patay na ang utak. Hindi na gumagana. Okay. Gagana lang yan pag may mag-advise. Okay. Oh. Mensahe mo para sa Uling mensahe ko. Maikli lang. Bongbong Marcos, totoo sa aking nakita, totoo yung video na sumisinghot ka ng cocaine. Cocaine yun sa paningin ko. Hindi naman siguro cocaine, duga yun. Ngayon, kung hindi yan mo sagot, hindi ka magpa-drug test na hair follicle test, ibig sabihin, totoong adik ka. Ngayon, hahamunin kita. Ako, normal na citizen ako, nasa mahirap ako. Hahamunin kita. Handa ako magpa-firing squad sa harap ng Lunita o sa harap ng Malacanang. Basta magpa-drug test ka. O, ngayon, kung hilig ka mang budol, magkita tayo Lunita, doon ka magpa-drug test. Kung gusto mo, i-firing squad ako bago ka mga drug test. Payag ako dyan. Kahit anong sulat, pipirmahan ko yan. Lahat ng mga vlogger, salamat. Ipaglaban natin to. Maraming salamat, kuya. Salamat. Okay. Salamat.